Elizabeth Cruz point of view. Isang taon lang naman akong muling niligawan ni Godric. Sa loob ng isang taong iyon ay pinagsabay niya ang pagiging CEO at isang ama kay Cedric at ang pagiging masugid kong manliligaw. Pagkatapos ng trabaho niya ay hindi pwedeng hindi siya dederetso sa bake shop kung naroon pa kami o sa bahay na mismo. Hindi rin siya pumapalya sa pagpapadala ng bulaklak at regalo para sa akin at ganun din kay Cedric. Sa loob din ng isang taong iyon ay napagtanto kong totoo ang sinabi niya. Pinatunayan niya sa akin na siya ay nagbago na. Hindi na siya ang Godric noon na pinagbabawalan ako at ikinukulong sa tabi niya para hindi makipagkita sa iba. Hindi na siya ang Godric na nagseselos kaagad kapag may lalaki akong kinakausap o kaibigan. Hinayaan niyang magpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Lucas. At sa lumipas na panahon ay unti-unti rin niyang nakuha ang loob nila Lloyd at Justin. Kung tatanungin mo ako ay nawala ang pagiging seloso at possessive niya sa akin. Ngunit mukhang nalipat ito sa aming anak. Isang napaka-protective at maalagang ama si Godric. Siya ang tipo ng ama na hindi hahayaang makagat man lang ng lamok ang anak niya. Nabawi niya lahat ng taong wala siya sa tabi namin sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o mapapailing na lamang ng ilang araw bago niya makilala si Cedric ay may dumating na life-size action figure ni Superman. At syempre, tuwang-tuwa naman ang anak ko. Nawala man ang pangit na ugali sa kanya ay hindi nawala ang pagiging isip bata niya at ang pakikipagkompetensya. Nariyan ding bahagya siya nagselos na kung minsan ay mas malapit si Cedric kay Lucas. Ngunit nariyan din namang naiintindihan niyang naging sitwasyon. Nariyan ang kagustuhan kong subukin ang nararamdaman at intensyon niya sa akin. Kahit pa alam ko namang mahal namin pareho ang isa't isa. Pero hindi ko inakalang paaabutin niya ng isang taon ang panliligaw sa akin. Isang taon. Akala ba niya ay ang mga lalaki lang ang may pangangailangan? Sino ba namang babae ang hindi mapapakagat sa labi sa tuwing makikita siya? Idagdag pa na minsan ay nagtatanggal siya ng kanyang saplot sa harapan ko. Hindi pa niya nararamdaman na halos maglaway na ako sa tuwing nakikita ko ang katawan niya. Hindi sapat ang ilang nakaw at mabilis na halik na pinagsasaluhan namin kapag nalilibang kami. Naiintindihan kong gusto niya akong igalang at respetuhin, pero paano naman ako? Kaya naman, makailang beses ko siyang inakit at nagbigay ng pahiwatig. Makailang beses na rin ako nagpaparinig na sinasagot ko na siya at handa na ako, pero hindi ko alam kung nagbibingi-bingihan ba siya. Hanggang sa hindi ko na nakayanan pa at ako na ang gumawa ng unang hakbang at mula noon ay muli naming ipinagpatuloy ang naudlot naming pagmamahalan. At imbes na makampante ay mas lalo niya akong inalagaan at minahal. Mas lalo niyang ipinaramdam at ipinakita sa akin kung gaano siya kaseryoso at kung gaano niya ako kamahal. Napakasarap. Napakasarap na muling maramdaman ang pagmamahal niya at ang muli kong maipakita at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko. Bawing-bawi ang ilang taong nagkawalay kami. Napakasaya ko at wala na akong mahihiling pa. At hindi ko na namalayan pa na lumipas muli ang 2 pang taon na magkarelasyon kami, na sinusulit ang bawat oras, na ipinapadama ang pagkasabik at pagmamahal sa isa't isa. Uy, wag kang sisilip pa, ulit niya sa akin habang inaalalayan niya ako maglakad. Ang mga kamay ko ay nakahawak sa mga braso niya at mabagal ang bawat paghakbang. Oo na, paulit-ulit lang. Natatawa siya at bahagya nitong kiniliti ang tenga ko. Pinaalagaan muna namin si Cedric kay Sky dahil may bagong movie raw ito na ginawa, ang MNV, at gusto ni Godric na ako ang unang makakita ng trailer. Hindi ko man sigurado kung bakit ay pumayag naman ako.
Basta ang alam ko ay kasalukuyan kaming nasa isang bundok ngayon base sa pag-akyat na nangyayari. Ngunit nang malapit na ay pinapikit na niya ako. Ang loko ay may inihanda raw na romantic na setup para sa amin dahil gusto niya raw akong pakiligin lalo. I love you. Masuyo niya sabi sabay dampi ng halik sa gilid ng ulo ko. At napangiti naman ako. I love you too. Otomatiko kong sagot hanggang sa huminto kami. Ready ka na ba? Pabulong niyang tanong at tumango naman ako. Okay, here we go. In 3, 2, 1. Nang alisin niya ang mga kamay ko ay dinilat ko na ang mga mata ko at napasinghap nang makita ang haring araw na papalubog na. Napakaganda nitong tingnan mula sa kinalalagyan namin at maging ang tanawin ng mga puno sa ibaba at mga bahay. Naramdaman kong hinawakan niya ang kanang kamay ko at pinisil ito. Beautiful, isn't it? Still not beautiful as you, but here is the real thing, darling. Pinatingin niya ako sa may bandang kanan at halos malaglag naman ang pangako sa nakita. Dahil doon ay may nakasetup na widescreen na nakadikit sa isang minivan. Sa paligid ay may iba't ibang hugis at kulay ng ilaw. Sa harap nito ay may nakahandang blanket at mga unan. Do you like it? Wow, I love it, babe. Kailan mo pa to ginawa at ikaw lang ang gumawa? Napapantastikuhan kong tanong at sandaling bumitiw sa kanya para isa-isahin ang setup. It's all me, baby. Only for you, my darling Beth. Kunwari nang isay ako sa kakornihan niya at pambobola bago na unang maupo sa lapag at naupo sa may unan. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Ang special siguro ng movie na yan, ano? Tipong pang international ba? Inabot ko ang mukha niya at yumukod naman siya. Nabilis kong kinantala ng halik ang mga labi niya at ngumiti siya bago may kinuhang remote at tumabi sa akin. The movie was an excuse para masolo kita. Pilyo niyang sabi at nahampas ko lang siya sa dibdib. Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Huwag mo sabing iba ang gusto mong gawin ha. Ano bang papanoorin natin dyan ha? Sisipain talaga kita pababa ng bangin. Habang nakaupo ako ay nakaupo siya sa likuran ko at niyakap ako. Kaya naman komportable kong inihilig ang ulo ko sa dibdib niya. Ano naman ang akala mo sa akin? Manyakol? Oo, sobra. Diretsa kong sagot sabay tawa ng kilitiin niya ako. Totoo naman, ito ang isa pang bagay na hindi na nawala sa kanya. At kinailangan ko pang magpa-inject dahil nagkasundo kami na gusto muna naming palakihin si Cedric at huwag munang susundan. Nariyan din gusto naming sulitin ang mga nakaw na sandaling kami lang ang magkasama. Matapos ang harutan ay nag-aya siyang kumain at uminom ng wine. At talaga namang mai-inlove ka sa tanawin. Hindi niya ako binigo sa pagiging romantic niya at sa mayat mayang sorpresa. Sa tuwina ay mas lalo kong napapamahal sa kanya. Sa tuwina ay hindi ako nagsisisi na binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Okay, are you ready? What you are about to see is one that I personally edited. This one is, let's say it is important to me. Napakunot noo ako at tiningala siya dahil ngayon ay nakahiga naman ako sa kandungan niya habang siya ay nakaupo. Bakit parang kinakabahan ka? Pagtatakang tanong ko at bahagyang kinamot ang baba niya at hinuli naman niya ang kamay ko at hinalikan ito. Ilang sandali pa ay may pinindot siya at sabi kong pinanood ang pinagmamalaki niyang gawa. I expected it to be a trailer kung saan makikita mo ang mga sikat na artista at mga pamatayang linya at senaryo. Pero sino mag-aakala na ang sarili kong mukha makikita ko roon? Sa una ay ang mga picture ko lamang mula pagkabata hanggang sa magdalaga ang makikita. Hanggang sa nakita ko ang ilang videos na palihim pala niyang kinuha na ako ang bida. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses niya mula sa video. The day that I met her, I knew that my life was about to change.
I knew that my everyday life would change. I knew that how I look at things now will change. Hindi ako nakapagsalita, ni hindi ako nakagalaw. Bigil ang hininga kong pinanood ang video na tila nakalimutang huminga. Paano nga ba nangyari na ang dalawang estranghero ay nahulog ang loob sa isa't isa? Paanong ikaw na hindi ko naman kilala buong buhay ko ay naging dahilan para magbago ang lahat? Paanong nangyari rin sa isang iglap ay sa iyo na umikot ang mundo ko? Sa mga sandaling ito ay malayang tumutulo ang masaganang luha mula sa aking mga mata. Ramdam ko ang tingin niya sa akin. Ngunit hindi ko magawang maalis ang tingin ko sa screen kung saan makikita ang pictures namin bilang magnobyo noon, na magkabalikan at nang muling pagbigyan ng isa't isa. We have went through so much. Tadhana ang naging sanhi para maghiwalay tayo. Ngunit tadhana rin ang naging dahilan para magkita tayong muli. Ilang beses tayong nagkahiwalay at nagkabalikan. Ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Ilang beses kitang nasaktan at makailang beses mo rin akong napatawad. Hindi ko kinaya pa at ibinao ng mukha ko sa hita niya at binasa ito ng luha ko at sipon. Elizabeth, mahal kita. This is how I see you. This is what you are in my life. You are the meaning of it. You are the very reason why I still breathe and you will continue to do so. Ilang sandali pa inalalayan niya ako paupo at hindi ko inalis ang pagkakatakip sa mukha ko. Marahan ko siyang pinalo sa braso at sinamaan ng tingin. Ikaw talaga, nakakainis ka. Pinaiyak mo ko. Naiiyak kong reklamo sa kanya at ngumiti lang siya bago hinawakan ang kamay ko. Beth, listen to every word that will come out of my mouth. Understand and feel every meaning behind it, for you are the only one who can. Napatigil ako sa pag-iyak nang alalayan naman niya akong tumayo at ilang sandali pa ay napasinga pa ako nang biglang iniluhod ang isang binti habang hawak pa rin ang kamay ko. Walang maraming audience dahil ayokong ma-pressure ka. This moment is for the two of us. This special day will be remembered by the both of us and not anyone else. Natatawa niyang sabi habang nakatingin kami sa isa't isa. Ngunit halos hindi ko na siya makita dahil sa ulap ng luhang tumatabing sa aking mga mata. Elizabeth Cruz, I hurt you. I have hurt you so many times and I don't know why you are still with me. I used you before for my revenge, but I later realized that I have shown you was real. Lahat ng mga sinabi at ginawa ko ay totoong lahat at pinaniwala ko lang ang sarili kong napilitan lang ako. Hindi ko sigurado kung bakit binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon pero sobrang saya ko. Ako naging pinakamasayang lalaki sa buong mundo nang muli mo kong tanggapin sa buhay mo. Beth, I am not even sure if I deserve you and your love. Magkasabay na may pumatak na luha mula sa aming mga mata at magkasabay na nangiti. Ikaw lang ang babaeng minahal ko muna noon hanggang ngayon. Mula nang tanungin mo kung may lahi ba ako, tingnan ako ng isang tao at hindi kakaiba sa lahat. Sa iyo umikot ang mundo ko at sa iyo lang tumibok ang puso kong ito. At sigurado na ako, darling, ikaw ang gusto kong makasama. Hanggang sa hindi ko na matandaan pa kung paano tayo nagsimula. Hanggang sa unti-unting kumulubot ang mga balat natin. Ikaw ang gusto kong naging ina ng mga magiging anak natin. Ikaw lang Beth. Ikaw ang gusto kong makita sa tuwing gigising ako sa umaga at sa tuwing bago tayo matulog. Mula sa kanyang bulsa ay may kinuha siyang kahon at hindi ko muling napigilang maging emosyonal nang makita ang singsing na naroon. Elizabeth Cruz, you are the beginning, the shocking twist and the biggest turn of my life. Will you give me the honor of being my happy ending? Inabot ko ang mukha niya at pinunasan ng luha niya bago marahang tumango. Yes, yes.
Nanginginig ang kamay niyang sinuot sa akin ng singsing. At pagkatapos nito ay niyapos niya ako at nagtagpo ang aming mga labi. Naging saksi ang buwan sa panibagong yugto ng aming buhay. Nagmistulang saksi sa napakagandang memoryang hindi namin pareho makakalimutan. 6 na buwan. 6 na buwan ang naging preparasyon para sa aming pagpapakasal. Nagkasundo kasi kaming dalawa na huwag nang patagalin pa ito. At labis ang pagkasabik ko na maging isang bilyatera at magiging asawa niya. Labis-labis ang kaligayahan na sa wakas ay mababasbasan ng Diyos ang aming pagmamahalan. Naging maingay ang aming kasal at halos lahat ng reporters at news portal ay binalita ito. Gayunpaman ay ang mga malalapit na kaibigan at mga kamag-anak lamang ang aming inimbitahan. At kaunti man mula sa aking panig ay masaya ako dahil kumpleto kami. Nariyan si Pia, si Mandy, Fergie, Lloyd, Justin, Sky, Lucas, at ang kanyang pinakilalang special someone na si Noelia. Masaya ako para sa kanya dahil nakikita ko kung gaano niya kamahal ito, kung paanong kumislap ang mga mata niya kapag nakatingin kay Noelia. Kwento niya pa ay si Noelia raw ang tumulong sa kanya para makalimutan ako. At syempre hindi mawawala ang gwapo naming anak na ngayon at malapit nang maging 6 na taon. Sa saliw ng kanta ni Moira na tagpuan ay nagsimula akong maglakad sa aisle, palapit sa kanya at sa Diyos. Parehong pinipigilang maiyak, parehong namumula ang mga mata, ngunit hindi maikakaila ang labis na saya sa mukha ng isa't isa. Dahil ito na ang sandaling kay tagal naming inasam at ninais na mangyari noon pa. Ilang beses na naghiwalay at pinagtagpong muli. Ilang beses na sinubok ng tadhana at pinaglaruan. Ang lahat ay nakalang hindi kami ang magkakatuluyan. Ang lahat ay hindi maniniwalang kami pa rin hanggang sa dulo. Hindi ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala. Naubusan ng bakit umalis nang walang sabi? Bakit hindi siya lumaban kahit konti? Bakit hindi maitama ang tadhana? Sino ba naman kasi ang mag-aakala na pagbibigyan din kami ng tadhana? Sino ang mag-aakala na ito ang gagawa ng paraan upang ipagpatuloy namin ang pagmamahalan namin? Sa kabilang banda ay nagpapasalamat ako dahil sinubo kami at pinatibay ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At nakikita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang sa mata na hindi maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, siyang panalangin ko. Mama, Papa, nakikita niyo ba ako mula riyan sa langit? Sana ay gabayan niyo kami sa magiging bagong yugto ng aming buhay. At sana ay basbasan ninyo ang aming pagsasama. Pangako kong magiging masaya ako. Pangako kong magiging isa akong mabuting ina kay Cedric at sa magiging anak pa namin. At hindi maipaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng tala sa iyong panalangin. At nang makarating sa harap at tanggapin ang kamay niya ay alam kong ito na ang panahon na ibinibigay sa akin ng Diyos para tuluyang maging masaya. Ito na. Itong sandaling ito ang sagot sa dasal ko at si Godric ang sagot sa dalangin ko. Naging malupit sa akin ang tadhana at makailang beses akong nasaktan at nahirapan. Ngunit makailang beses ding nakabangon para muling harapin ang bukas. Kaya pala ako nakaranas ng hirap noon dahil magiging worth it naman pala ang lahat sa huli. Dahil doble-dobleng biyaya at labis na kasiyahan naman ang kapalit nito. Dahil sabi nga nila, walang kasing tamis ang kabiguan mo. Kapag sa wakas ay nakamtan mo na ang panalo. At dahil naniniwala ako na sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo at napagtagumpayan ay isang aral. Isang aral para sa mga darating pang pagsubok at aral upang pagtibayin pa ang iyong sarili.
Ang bawat pagluha at paghihirap ko pala noon ay papalitan at susuklian nila ng walang hanggang kaligayahan at walang hanggang pagmamahal mula sa lalaking aking pinili at sa piling ng aming mga magiging supling pa. I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Nang tanggalin niya ang belona ay Nang tanggalin niya ang belona na humaharang sa mukha ko, ay nagngitian pa kami at nag-fist bump. I love you, and I love you too. At sa harap din ng lahat ng mga dumalo, mga taong naging parte ng aming buhay at nasaksihan ng mga pagsubok naming pinagdaanan, ay nagtagpo ang aming mga labi. At isang nakabibinging hiyawan at palakpakan ang sunod na narinig sa paligid. Sa akin umiikot ang mundo niya. Siya ang pinili kong makasama sa habang buhay at siya ang panalangin ko. Sa kabila ng mga nangyari, ay nagpapasalamat din naman ako kay Tito. Wakas. Marami pong salamat sa lahat po ng mga nakinig at sumubaybay ng aking mga kwento dito sa Jot's Love Notes. Sana po'y nagsilbing inspirasyon at nagbigay aral sa bawat isa ang kwento na aking ibinahagi. Huwag niyo nga po palang kalimutang i-like, share at i-subscribe ang aking channel, Jot's Love Notes. Hanggang sa muli. Bye!